Tunay nga na ang pagbabago ay hindi lamang pangarap. Ito ay nagmumula sa pagkakaisa at maagap na aksyon tungo sa mas matatag at ligtas na komunidad. Maayong udto mula dito sa Seat of Smiles, Bacolod City. Ngayong araw, matutunghayan natin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng Bacolod City Waterways Clearing and Cleaning Operations sa ilalim ng proyektong Oplan kontra Baha. Isang coordinated efforts at inisyatiba ng Department of Public Works and Highways, ilan pang mga national agencies katuwang ang city government, pribadong sektor upang tugunan ang matagal ng problema sa pagbaha. Higit pang pinagtitibay ng administrasyon ang mga programang nakatuon sa kaligtasan at kakayanang bumangon ng mga komunidad bilang bahagi ng bagong Pilipinas. Ako po si Josephine De Jesus. At ako naman po si Engineer Vincent John Nicer ng DPWH. Kami po ay live ninyong napapanood sa Facebook pages ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. Kasalukuyan po nating nasasaksihan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang ilang mga opisyal ng Bacolod City, kabilang dito si Congressman Albi Benitez. Kasama rin po ang si Governor Eugenio Lacson at ang ilang mga local officials ng lungsod ng Bacolod at ang ilang pong mga national government agency at hindi po mawawala ang ating mga private sector partners. Maraming salamat, partner. Ngayon naman, bigyan natin ng overview ang ating mga manonood kung ano para maintindihan nila kung ano ang Oplan kontra Baha. Ang Oplan kontra Baha ay bahagi ng immediate interventions ng DPWH sa direksyon ni Secretary Vince Dizon upang linisin at ibalik sa maayos na kondisyon ang mga pangunahing waterways ng Bacolod na sa ngayon ay napuno na ng siltation, basura at obstructive structures. So, ipaintindi lang natin, partner, kung ano yung sinasabi nating immediate interventions, ano? So, yung problema po ng baha, ang solusyon po dyan ay naglalaman ng madali ang solusyon at pangmatagalang solusyon. Yung long-term po nating solution, nandyan po yung construction natin ng mga infrastructures, ng mga drainage systems, at ng mga dike. Pero sa mga immediate interventions, ito po yung ginagawa natin ngayon. Ito yung mga panandali ang action plan na malaki ang inaasahang resulta para mabawasan ang ating pagbaha sa lungsod. Ano? Kabilang po dyan ang dredging o pagtatanggal ng mga putik, basura, ang declogging, ang pagtatanggal ng mga nakabarang kalat sa mga drainage systems natin, ang clearing of waterways. Ito po yung paglilinis din ng mga lumulutang na debris o mga basura na nakaharang, regular maintenance ng ating waterways, at ito, partner, yung medyo mabigat, dismantling of illegal structures. Kasi sa ngayon, nakikita natin na mayroon ng mga pinatayo ng mga establishmento, structures doon sa dapat ay daluyan ng ating tubig. So, yan yung ilan sa mga dapat nang solusyonan itong Oplan kontra Baha. So, ilan nga ba yung gaano karami yung dapat nating linisin, ano? So, tinataya na may kabuuan na 2 million cubic meters na pinaghalo-halong basura, putik, dumi yung kailangan tanggalin. So 2 million cubic meters, yan ay 2,000 na 1 milyong litro ng basura at putik. Ganun siya kadami, no? At yung kalat na yan ay nakakalat sa 169 kilometers na haba ng pinagdugtong-dugtong ng mga ilog dito sa Bacolod City. So sa mga drainage systems naman natin, higit kumulang 21.5 kilometers ng drainage, yung mga daluyan ng mga tubig, mga kanal, yung dapat nating linisin dito sa ating Oplan kontra Baha. Layunin nitong proyekto na to na tiyakin na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan na galing sa mga bundok at sa mga syudad para yung daloy ng tubig ay bumilis at mabawasan ang pagbaha sa ating mga komunidad. Okay. So ang nasabing operasyon dito sa lungsod ng Bacolod ay binubuo ng mga iba-ibang sektor, kabilang na ang pamahalaan. No, gusto nating ipaalam sa ating mga mamamayan yung tinatawag nating whole nation approach, kung saan sinasabi natin na ang solusyon sa mga problema ng lipunan ay hindi lamang sosolusyonan ng pamahalaan, kundi sa tulong-tulong or sa pagtutulungan ng pamahalaan, iba-ibang sektor ng pamahalaan,
ng mga tao sa komunidad at gayon din ang ating partners na private sectors. No? Bahagi ito ng kanilang corporate social responsibility na tinatawag. So ilan nga ba partner yung kailangan nating resources na na-estimate ng ating planning units? Kabuuan meron tayong 558. So higit kumulang 600 na tao yung kailangan nating i-deploy. Nagpapasalamat tayo dahil tutulungan tayo dito ni Congressman Benitez dahil ang mga tupad volunteers ay sasama upang malinis ang ating mga waterways, no? At tinataya na ang kailangan nating heavy equipment, yung mga loader natin, dump trucks, excavator at iba pa, tinataya 200 na equipment yung kailangan nating gamitin para malinis yung buong 2 million cubic meters na yon, ano? Ibig sabihin yan, sa ngayon meron tayo nasa 50 na kasalukuyan ang nandito, galing yan sa DPWH, sa LGU at sa mga pribadong sektor na tumulong sa atin, gayon din yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Pero yung kakulangan ay hahanapan natin yan ng paraan through rental over time para ma-meet natin yung target natin na 2 million cubic meters sa loob nga yan ng 9 na buwan. So tinataya natin, nagsimula yung proyekto October 2025 at inaasahan natin na matapos ito at makita yung buong resulta sa June 2026. So that's next year or 6 months from now, partner. At talaga nga no sir, talagang maraming equipment ang kailangan para mas maging posible itong operations na to. At kanina nakita natin ng Pangulo kasama ang ilang mga government officials, Department of Public Works and Highways officials na binigyan briefing ang Pangulo ukol dito sa proyekto dito mismo sa lungsod ng Bacolod. At bukod pa ron, ito sir ay nagsimula nung December 5 pero kanina nakausap natin na isang USEC mula sa Department of Public Works and Highways. Noon pa man talagang meron ng mga clearing and cleaning operations That's na right. nagaganap Nagsimula dito. siya October pa. Oo, Pero ang launching under this project, Oplan Contra Baha, ay December 5. Yes, that's Friday last week. So ayan, nakita natin si President Bongbong Marcos kasama si Congressman Albi Benitez, DPWH Secretary Vince Dizon in white, tsaka si Undersecretary Charles Calima yung may red. Ini-inspect nila ngayon yung amphibious excavator ng DPWH na habang kinukuha yung mga pinaghalo-halong putik, basura, debris, siltation at ilalagay niya ngayon ito sa dump truck. So inaasahan natin na magtutuloy-tuloy. Kasalukuyan po ang ating footage ay nasa Mambulok Creek. Partner, siguro maganda identify natin ano yung siyam na major waterways sa Bacolod na tinitignan nating linisin, unahin na linisin. Okay, makinig po tayo para baka sakali yung malapit sa lugar natin. Ang una dyan, yung Banago Creek sa Barangay Banago at Bata dito po sa Bacolod. Yan. Tinatayang 7,600 cubic meters ang tatanggalin dyan. Yung Mandalagan River po, sa Barangay Mandalagan, Estefania, Villamonte, tinatayang nasa 20,000. Ayan, tumatawid na nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa kabilang side ng creek, dito sa Mambulok. Kasama po itong Mambulok Creek sa mga priority nating linisin dito sa Bacolod. Meron din po yung Maupay Creek, Lupit River, Magsungay River, Tangub Creek, Pahanokoy Creek, at Sumag River sa iba pang mga barangay dito sa Bacolod. So, kung kayo po ay nakatira malapit sa mga barangay po na ito, ay asahan po ninyo na magkakaroon tayo ng mga malawakang operasyon sa paglilinis ng mga waterways na to para malinis ang mga waterways at babawasan ng ating baha. Kaya inaasahan din natin ang suporta at pakikiisa ng ating mga kababayan na nakatira sa mga na malapit sa mga lugar na ito. At nakikita rin natin na masaya rin talagang tumutulong yung mga volunteers natin mula dito sa Bacolod City. Yan po ay bahagi ng pagtutulungan ng national government, private sector at yung mga volunteers partners natin dito sa papatupad ng proyekto nito. Actually, pangatlo na to, nagsimula doon sa Greater Metro Manila. Correct. Nasundan sa Greater Metro Cebu. At ngayon naman pangatlo dito sa Bacolod City. At marami pang Oplan Contra Baha na ilo-launch ang ating pamahalaan kasama ang iba't ibang sektor sa ibang pang bahagi ng ating bansa.
Sir, ito, ano kaya yung magiging immediate impact after this? Sabihin natin, after 2026, naging successful talaga itong proyekto na to. Ano yung magiging immediate impact para sa mga residente dito sa Bacolod? Siguro partner, i-highlight ko muna na itong activity na to, no, ay kumbaga binubuhay nito yung bayanihan spirit ng ating mga ng Pilipino, which is bahagi ng Pilipino, kulturang Pilipino, yung pagtutulungan ng lahat para makamit ang isang common goal, no? Ang isang resulta na magiging pakikinabangan ng lahat. So ang immediate result nitong project na to ay inaasahan natin ay mas mabilis na pagbaba ng tubig baha. Siguro para rin ma-manage natin ang expectation ng ating mga kababayan na hindi ibig sabihin na may paglilinis ay wala ng baha, no? Pero kombinasyon ito ng iba-ibang mga interventions at activities. So inaasahan natin mas bibilis ng bababa yung daloy ng baha dahil mas mabilis na yung daloy ng tubig. Kumbaga sa taong may sakit, partner, minsan pag komplikado ang sakit mo, hindi lang isang gamot no? Pero at least kung nalinis natin itong mga creeks na ito, mas mabilis nang bumaba or humupa yung mga tubig baha at ang ultimate goal natin, mailigtas yung mga buhay at kagamitan ng ating mga kababayan dito sa Bacolod. At kanina, nabanggit mo yung major waterways. Ngayon, meron tayong mga kasabayan or sinasabi nating simultaneous na nagsasagawa rin itong Oplan kontra baha. Kabilang dito yung Banago Creek, Mandalagan, tsaka yung Lupit River. Tama. Yun yung tatlong kasabayan natin na nag-implement ngayon ng Oplan kontra baha dito sa syudad ng Bacolod. At nakikita naman natin na nagkakaroon talaga ng pagkakaisa. Yung ating mga volunteers, national government, nandyan din yung private sectors na tinutulungan tayo pagdating sa equipment, sa mga volunteers, sa mga personnel with PPEs. Mahalaga yun. Paano po yung coordination with the private sectors, with the volunteers? Paano po on the part of DPWH? Paano po yung ginagawa nating coordination with that? Kanina nga nabanggit natin na yung Oplan kontra baha ay isang layunin na kailangan pagtulong-tulungan ng iba't ibang sektor, ano? Ngayon, ang initiative na ito ay pinapangunahan ng ating secretary, si Secretary Vince Dizon ng DPWH. So, bale, ang ginagawa ni Secretary ay nakikipag-ugnayan siya sa iba-ibang ahensya na mayroong maibibigay na tulong para magawa tong project na to. Ano? Kabilang dyan yung ibang ahensya ng government, ng DENR, ng DSUD, ng sa housing. Kasi alam naman natin kung yung mga illegal structures ay tatanggalin natin, may mga ilan na mawawalan ng tirahan. So, hindi naman natin basta sila pwedeng paalisin. So, yan, at kagaya rin nung sa sinabi ko kanina, sa private sector, no, marami rin tayong mga kausap at katulong, mga katuwang sa mga ganitong klaseng proyekto na nag-aabot ng kanilang tulong. Sinabi ko nga rin kanina na ito ay part ng kanilang corporate social responsibility. So kung ikaw ay isang malaking kumpanya or established ng business dito sa ating bansa, kumbaga meron ka ring responsibilidad sa ating community na tumulong. So ito naman po ay libre at kusang loob nilang ipinapaabot sa ating ahensya. So tulong-tulong po talaga tayo. Sabi ko nga rin kayo na ito yung bayanihan spirit. I think that's one essential component ng bagong Pilipinas na sinatawag natin, yung i-revive natin yung ganong pagtutulungan. Ayan, so ito yung top view ng cleaning na nagaganap dito sa Mambulok Creek. Okay, na nakikita ngayon ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kanina, sir, nabanggit mo yung tungkol sa illegal structures. Actually, nung una tong simulan sa Parañaque, sa Balihatar Creek, nabanggit din doon ng Pangulo na hindi naman talaga basta-basta paalisin yung mga nakatira doon sa illegal structures na yon. Katulong ang National Housing Authority, ang Department of Human Settlements and Urban Development, magkakaroon tayo ng proseso o sistema. Tama. Para doon sa mga nasa illegal structures. At yun po ay
binibigyan natin ng assurance ang ating mga kababayan na hindi tayo pababayaan ng ating pamahalaan pagdating sa mga ganitong proyekto. Dahil ito ay bahagi ng sama-samang pagtutulungan ng buong national government, private sectors, public-private partners, volunteers. Kaya makakaasa po. Yeah, actually partner sa task natin na tanggalin ang mga illegal structures, si Secretary Vince Dizon, inappoint niya si Undersecretary Charles Calima na maging chief architect ng activity na to. But pagdating sa ating mga relocation activities, tinitingnan natin na mas pinipili natin yung voluntary relocation, hindi yung forced relocation, na pinapaunawa natin sa mga tao na kung sila ay nakatayo sa mga waterways at nagko-cause yun ng baha, ang gobyerno ay handang tumulong para mag-dismantle sila at i-relocate yung kanilang mga materials panggawa ng kanilang bahay. So, yung mga yung mga nakatira po sa mga esteros, sa mga waterways na nagtayo ng illegal structure, kapag sila po ay kusang magdi-dismantle, yung paglipat po ng mga yero, ng mga kahoy, ay maaari na pong i-provide yun ng pamahalaan para ma-assist sila, hindi yung pwersahan silang pinaalis. So ayan nga, nakikipag-ugnayan, lumalapit ang ating mahal na Pangulo sa mga lokal, mga nakatira dito sa barangay malapit sa Mambulok Creek. Ayan, nakikipag-selfie pa sila. Siguro mahalaga ring i-tackle, partner, yung sustainability o kung gaano tatagal itong ganitong proyekto, para rin malinaw sa ating mga kababayan, ang short-term cleaning po, yung paglilinis po ng mga waterways and creeks, yung gaano po ito magtatagal ay nakadepende talaga sa pakikiisa ng ating mga kababayan. Kasi kung hindi natin babaguhin yung ating nakasanayan na nagtatapon tayo ng basura dito at yan, hindi malabo na makakargahan ulit ng mga putik at basura itong ating mga waterways and rivers, At pag nangyari yon, edi babalik na naman po yung baha. Kaya inaasahan din natin ang ating mga kababayan na makiisa na gawin ang kanilang bahagi para mabawasan ang ating mga basura. Pero higit pa rin, partner, yung ating responsibility na turuan din ng ating kapwa na maglinis at pagbawalan sila kung meron silang mga pagkakalat na ginagawa. Ang Oplan Kontra Baha ay patunay ng mas pinahusay na paghahanda, pakikipagtulungan at mabilis na aksyon para sa isang mas ligtas, maayos at matatag na Bacolod City at sa pagbuo ng bagong Pilipinas. Kayo po ay live ninyong napapanood sa RTVM at PCO FB pages. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Buhay ang sambayan.